Kidlat News Updates. Mga balita ngayon. Investigasyon ng House Infra Committee sa flood control suspendido na. Welfare check kay FPRRD sa ICC kinumpirma ng DFA. Tatlong natatanging sundalo ng 2025 kinilala ng AFP at Metrobank Foundation. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, sinuspende na ng House Infrastructure Committee ang kanilang investigasyon para bigyang daan ang full and impartial proceedings ng Independent Commission for Infrastructure o ICI hinggil sa maanumalyang flood control projects. Sa kabila nito, ayon kay Vico Lazaro, Party List Representative at Infracom Co-Chair Terry Ridon, handa pa rin makipagtulungan ang komite sa investigasyon ng ICI. Tiwala umano ang Infracom sa mandato, integridad at kakayahan ng ICI sa pagganap sa tungkulin at pagtiyak ng transparency sa investigasyon. Kahapon ng formal na itinurn over ni House Speaker Bogie D sa ICI headquarters sa Taguig ang transcripts, dokumento at ebidensya na nakalap ng komite sa nagdaang dalawang pagdini. Personal itong tinanggap ni na ICI Chairperson Andy Reyes at member Rogelio Singson. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na bumisita ang Philippine Embassy in The Hague kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Center para sa isang routine welfare check. Saad ng DFA, ang nasabing hakbang ay standard practice para sa lahat ng Philippine Foreign Service posts at walang kinaibahan ang nasabing pagdalaw sa iba pang assistance sa mga Pilipinong nakapiit sa ibang bansa. Kahapon nang inakusahan ni Vice President Sara Duterte ang Administrasyong Marcos Jr. ng paglalagay sa panganib sa buhay ng dating Pangulo nang nagsagawa ito ng welfare check na wala umanong permiso sa pamilya Duterte. Kinilala ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Metrobank Foundation Incorporated ang tatlong natatanging sundalo sa 2025 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos Award for Soldiers o MFO-FAS. Pinangunahan ni na AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at Metrobank Foundation President Philip Francisco D. ang seremonya bilang pagpupugay sa mga sundalong nagpakita ng pambihirang serbisyo at ambag sa pagtataguyod ng bansa. Pinarangalan sina Colonel Joey Fontiveros ng AFP Cyber Command, Colonel Ricky Canatoy, Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations G7 ng 4th Infantry Division, Philippine Army, at UO1 Anro Anthony Turalio ng Naval Explosive Ordnance Disposal Group, Philippine Navy. Ang MFO-FAS ay taunang pagkilala sa mga lingkod bayan na higit pa sa tungkulin ng serbisyo. Nagpasalamat ang AFP sa Metrobank Foundation sa patuloy nitong suporta sa pagkilala sa sakripisyo at kontribusyon ng mga kawal sa pagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaraan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Zelenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.